Kabanata 15. Ang dalawang sakristan. Sa kabanaryo ng simbahan ay naroroon ang magkapatid. Ang maliit ay si Crispin na matatakotin at ang malaki ay si Basilio na may kalakasan ang loob. Sumasaliw sa sigwa ang malungkot na plegarya ng kampanang pumapaimulog sa iyong kapawid. Bayaran mo na, kaka. Yung sinasabi nilang ninakaw ko. Bayaran mo na, kaka. Kapag binayaran yun, walang kakainin si ina. 2 piso lamang ang sasahurin ko sa buwang ito. Makatlo na akong minultahan. Ang 2 unsang ninakaw mo, sabi ng sakristan mayor, ay katumbas ng 32 piso. Mabuti pa nga ninakaw ko na iyon. Ang sabi ng kuray, papatayin niya ako sa palo kapag hindi ko nilabas ang ginto. Kung talagang ninakaw ko iyon, ay mailalabas ko. Napaiyak si Crispin. Iminungkahi sa kapatid na umuwi na mag-isa upang sabihin sa inang siya'y may sakit. Nagdalawang awa si Basilio sa kapatid. Ipinaalala niyang naghanda ng isang hapunan ang kanilang ina ayon kay Mang Tasio. Kung maniwala si inang, ikaw na ang bahalang magsabing ang sakristan mayor ay nagsisinungaling. Sinungaling silang lahat. Sinabi nilang magnanakaw tayo sapagkat ang ama natin ay isang manunugal. Hindi pa man natatapos magsalita si Crispin ay lumitaw sa hagdanan ang ulo ng sakristan mayor na may ugaling manubok. Basilio, minumulatan kita ng kalahati dahil sa hindi sunod-sunod ang pagtugtog mo ng kampana. Ikaw, Crispin, ay may iwan hanggang hindi mo mailalabas ang iyong ninakaw. Tumutol si Basilio. Naggalit sa pangangatwiran ni Basilio ang sakristan mayor at kinadkad nito si Crispin. Kaka, papatayin nila ako. Huwag mo akong pabayaan. Nabigla si Basilio. Ang alingawngaw ay napalitan ng kalabog ng katawan ni Crispin sa baitang ng hagdan. Narinig niya ang tampal, hiyaw at mga impit na daing. Nagbalik ang katahimikan. Nagbalik ang katahimikan. Nangatal si Basilio at pinagbawisan sa matinding pagkakapuot. Napunan niyang ang pinto ng bawat silid ay nakalapat, bawat bintana ay may salang bakal. Isang lampara ang tanging nagbibigay ng liwanag sa pook na iyon. Inakyat ni Basilio ang pinagbibintana ng mga kampana. Tinalad niya ang libid at muling nanakaw. Pinatuloy niya ang mga libid, dinali sa pagkakaroon at nagdinig na nagtubo sa gitna ng kadiliman. Kabanata 16. Sisa. Tahimik ang bayan sa gitna ng kadiliman. Payapa silang nagsitulog upang pagsapit ng umaga ay magpagsimba upang magdamo ng indulhensya. Ngunit si Sisa ng gabing iyon ay gising pa.
Nakatira si Sisa na ina ni Basilio at Crispin sa labas ng bayan. Kanyang asaway, isang lalaking walang pakialam sa buhay, palaboy-laboy at sugarol. Bihirang-bihira itong umuwi sa kanilang bahay. Wala rin itong pakialam sa mga anak. Nilustay niya ang kaunting alahas ni Sisa para sa pagsusugal at nang maubos na ito'y sinasaktan pa ang asawa. Hibang si Sisa sa pagmamahal sa kanyang asawa at nakahandang magtiis at tangisan ang kanyang asawa. Nang gabing yaoy, inaasahan niya ang pagdating ng mga anak. Bumili siya ng ilang isdang tuyong idaragdag sa ulam ng mga anak. Namitas ng sariwang kamatis sa kanilang bakuran, naghingi ng pindang na usa at isang hita ng patong bundok kay Mang Tasyo. Nagsaing siya ng maputing bigas na pinag-ipunan niya para sa kanyang mga anak. Hindi inaasahan ni Sisa ang pagdating ng kanyang asawa at inubos ang mga pagkain inilaan niya para kina Crispin at Basilio. Umalis muli ito pagkakain at nagbiling ipagtira ng piso sa sasahuling kwarta ni Basilio. Napaiyak si Sisa at nang maalalang darating ang kanyang mga anak, pinahid agad ang luha sa kanyang pisngi. Muling nagsaing at inihaw ang nanlalabing 3 tuyo. Darating silang gutom na gutom sapagkat malayo ang kanilang panggagalingan. Inip na si Sisa sa paghihintay sa mga anak. Upang aliwin ang sarili ay diniminsan siyang umawit ng mahina. Let's kill this love. Yeah, yeah, yeah. Pam. Isang asong itim na kanyang pinukol ang naghatid sa kanyang guni-guni ng malungkot na pangitain. Si Crispin ang kanyang naalala. Walang ano-ano'y. Inang, buksan mo ang pinto! Inang, pabuksan mo ako! Kinalibutan si Sisa. Waring namamalikmata at nagising sa isang tunay na pangyayari. Kabanata 17. Si Basilio. Nang makita ni Sisa ang dugong umaagos sa noo ni Basilio'y halos napahiyaw si Sisa. Anak ko! Huwag kayong matakot, inang. Si Crispin na iwan sa kumbento. Nagtanan ako sa kumbento, inang. Nang kalad ka rin ng sakristan mayor si Crispin, sinabayan ko ng talili. Nagpadaos-dos ako sa lubid mula sa kampanaryo. Ayaw kong paalisin kundi kasampu ng gabi. Nasalubong ko pagdating sa bayan ng ilang kawal at nang sigawan ako ng Queen Bebe, ako'y nagtatakbo. Kung ako'y pahuhuli sa kanila, malamang na ako'y paglinisin ng kwartel at bugbugin pa. Diyos ko, salamat at iniligtas mo siya. Ipinakiusap ni Basilio na huwag sabihin ng ina ang sanhi ng pagkakasugat niya. Malungkot na isinalaysay ni Basilio sa ina na ang kapatid ay pinagbintangang nagnakaw ng ilang unsang ginto. Napaiyak ang mag-ina.
Inakala na ito'y pang-api sa kanila dahil sa sila'y dukha. Pagkatapos ng sandaling pananahimik, ay inalok kumain ni Sisa ang kanyang anak. Tumangging kumain si Basilio at humingi na lamang ng isang basong tubig. Alam kong ayaw mo ng tuyo. Ipinaganda kita ng masarap na pagkain. Ngunit nang dumating ang iyong amay, inubos na lahat. Kaawa-awa ko mga anak. Nang mabati ni Basilio na dumating ang kanyang amay, siniyasat ang mukha at kamay ng kanyang ina. Hindi ba mabuting tayong tatlo na lamang ang magsama-sama? Kayo, si Crispin, at saka ako. Isang malalim na buntong hininga ang namula sa mga labi ni Sisa upang hindi na lumawig ang usapan nila tungkol sa ama. Nanalangin si Basilio at nakahigang kasiping ng kanyang ina. Nanaginip si Basilio na pinapalo si Crispin ng kura ng malaking yantok sa tulong ng sakristan mayor. Nung walang magawang paraan si Crispin upang ipagtanggol ang sarili, ay sinukod ang kura. Sa gayon, kumuha ng tungkod ang sakristan mayor at binigyan si Crispin ng isang mariing palo sa ulo na ikanunugmok nito. Hanggang mawala ng malay, umiyak si Basilio nang gisingin ni Sisa. Ako'y nanaginip, ina. At ano ang napanaginipan mo? Sabihin mo anak, ako hindi makatulog. Sinabi ni Basilio na napanaginipan niya ang isang bukirima bulaklak, mga babae at batang may sunog na uhay ng palay, at iba pang hindi niya matandaan. Ipinagtapat niya na hindi na niya ibig pang magsakristan. Bakit? Paglakas ko'y makikiusap ako kay Ginoong Krisostomo, na anak ni Don Rafael, na ako lamang ang magpapastol ng kanyang mga baka at kalabaw. Maaaring turuan ni Mang Tasyo si Crispin. Hindi ito namamalo. Maaari tayong payagan ni Ginoong Krisostomo na makakuha ng kaunting gatas sa kanyang kalabaw. Gustong-gusto ni Crispin ang gatas. Kung alagaan kong mabuti ang mga hayop ni Ginoong Krisostomo, marahil bibigyan ako ng bulo. Mangunguha ako ng bungang kahoy upang ipagbili at gagawa ako ng mga silo at patibong upang makahuli ng mga ibon. Musang at hilingin ko sa kanyang pagkatiwala ng isang kaputo na lupang mapagtatamnan ko ng mais o tubo. Sa gayoy, hindi kayo mananahi hanggang hating gabi. Maipadadala natin sa Maynila si Crispin upang mag-aral at ako ang tutusto sa kanyang gugulin. Maraming balak si Basilio at sa tagal ng kanilang pag-uusap ay muling inantok. Napaluha si Sisa dahil sa hindi man lang pagkakabanggit ng anak sa kanyang ama. Kabanata 18. Mga kaluluwang naghihirap. Nang makatapos magmisa si Padre Salvi, napansinan na matamlay siya at inakalang may sakit. Walang imik siyang umakyat sa kumbento. Naraanan niya ang ilang manong at manang na nagunahan sa paghalik sa kanyang kamay, ngunit hindi niya pinansin ang mga ito, bagkus ay pinagpakitaan ng pagkayamot. Si Manang Juana ang nagpasimula ng usapan at pagpapalaluan tungkol sa plenarya. Sinansala siya ni Manang Rufa at sinabi nito na isang plenarya lamang ay sapat na upang makahango ng isang kaluluwa sa purgatorio. Isang manong ang sumali sa usapan at pinagpalalo ang pagtatapon ng indulhensya, na halos natamo niya kahit na natutulog. Napag-usapan kung sino ang nais ng mga manong at manang na magsermon sa kapistahan ng bayan. Sa gitna ng pagtatalo ay dumating si Sisa na sunong-suno ng isang bakul. Matapos magbigay galang, tuloy-tuloy na pumanik si Sisa sa kumbento. Kinakabahan si Sisa habang umaakyat ng hagdanan. Iniisip niya kung ano ang sasabihin sa kura upang mapagtanggol ang kanyang anak at mapaglubag ang galit ng pari. Malugod niya binati ang linat ng utusan at sakristan, ngunit hindi naman siya nito pinansin. Gayon din, ang tagapagluto ay napakita sa kanya ng panlalamig. Maingat niyang inaayos sa isang hapag ang kanyang dalang sariwang gulay. Maaari bang makausap ang pari? May sakit. Si Crispin po ba ay nasa sakristiya? Si Crispin? Nasa inyong bahay. Huwag na ninyong ipagkaila.
Si Basilio ang nasa amin. Ngunit si Crispin ay naiwan dito. Ibig ko sanang makausap ang aking anak. Totoo ngang naiwan. Nagtalan magtapos makapagnakaw ng maraming bagay. Inuutos sa akin ng kura na ipagbigay alam ko sa Gwardiya Sibil, kaya't marahil ay naparoon na sa inyo upang hanapin ang bata. Hindi nakapagsalita si Sisa sa narinig. Mabuting asawa kayo at masasamain yung anak tulad ng kanilang ama. Ang maliit ay magiging masahol pa sa ama. Napaupo sa isang bangko at humagulgol ng iyak si Sisa sa paratang sa anak. Kinakailangan ipagtulakan pa si Sisa bago napababa sa hagdanan. Tinakpan ng pamindong ang mukha at pinigil ang pakikbi. Patuloy lumayo na waring may nais gawin. Kabanata 19. Mga karanasan ng isang guro. Ang lawa ay parang hindi na balino na nakaraang malakas na bagyo. Mula sa isang gulod ay may dalawang lalaking nakaluksa at walang imik na nagmamasid sa tubig. Ang isa ay si Ibarra at ang pangalawa ay ang guro. Dito po itinapon ang bangkay na iyong ama. Kasama ko noon si Teniente Guevara. Marami po akong utang na loob sa iyong ama at ang tanging nagawa ko ay sumama sa kanyang libing. Dumating ako rito na walang kakilala, walang tagubilin, walang pangalan at walang salapi tulad din ngayon. Ang ama ninyo ang kumalinga sa akin. Siya ang gumasta sa mga pangangailangan ng paralan at ng mga batang do'y nag-aaral. Ngunit ang kagandahang loob na ito, tulad ng ibang mabuting bagay ay hindi nagtagal. Hindi ko ibig na mag-usisa, ngunit iniisip kong ipagpatuloy na ang balak ng aking ama kaysa siya'y ipaghiganti ko pa. Ang malibing sa tubig ay mabuti na sapagkat hindi mahalay ang mga naging kalaban niya, ang bayan sapagkat ito'y mangmang at ang pari sapagkat siyang kinakatawan ng pananampalatayang nagtuturo sa tao. Nais ko ring malaman ang mga balakid ng pagtuturo. Sa kalagayan po natin ngayon, upang mapabuti ang pagtuturo, kailangan magkaroon ng pagtutulungan. Una sa lahat, kailangan mabigyan ng paganyak ang mga bata upang matuto. Pangalawa, kung ang paganyak na iya'y mabigay, hindi na magkaroon ng halaga dahil sa kakulangan na magugugol. Nakakabasa at nakakasulat ang ating mga bata, ngunit walang maintindihan sapagkat namihasa sa pagsasaulo. Sa gayo ay walang napala sa pag-aaral ang mga anak ng taga-bukid. Bakit hindi ninyo mabigyan ng lunas? Malulunas po, ngunit ang unang kailangan ay isang gusaling pampaaran upang huwag na magamit ang mga silong ng kumbento. Karaniwan na itong bulyaw sa kanyang pagtulog. Gumawa ako ng pagbabago sa pagtuturo ng Kastila. Pinagsasalita at pinagbibigkas ko sila ng hindi ginagamitan ng mahihirap na tuntunin, sapagkat naniniwala ako na kapag maintindihan na nila ang wika, ay madali nang ituro ang gramatika. Hindi nagluwat at sila nakapagdugtong-dugtong ng salita, ngunit hindi nagtagal ay pinatawag ako ni Padre Damaso sa kanyang sakristan mayor. Kinutiyan niya ako dahil sa paggamit ko ng wikang Kastila. Natuklasan kong ang paggamit ng pamamalo ay hindi nakatutulong sa ikatutunong bata at bagkus pangang nakakasama ito sa kanila. Inalis ko ang pamamalo sa aking pagtuturo. Ginawa kong aliwan ng pag-iisip ng paralan at hindi isang puo parusahan. Ngunit nang mabalitaan ng pari na ako hindi namamalo, ay pinatawag ako. Pinaratangan niya akong hindi tumupad ng tungkulin at nagsasayang lamang ng panahon. Pinagbantaan akong isusumbong sa alkalde kung hindi ko ibalik ang paraang pamamalo. Hindi nagtagal ay sinumbatan naman ako ng mga gulang ng bata. Ibalik ko ang dating pamamalo at paghihiya kahit laban sa aking kalooban at napuna ko ang mga bata ay nagdaramdam. Ang pagkatitig ni Ibarra ang naghudyat sa guro upang siya'y magtapat. Dahil sa sama ng aking loob, nagkakasakit ako ng matagal at nang ako'y gumaling, napuna kong kakaunti na ang mga bata sa paralan. Nakatagpo ba kayo ng kasiyahan sa kakaunting tinuturuan? Opo, sapagkat nang malipat si Padre Damaso sa ibang bayay, gumawa ako ng maraming pagbabago. Pawang nasusulat sa wikang Kastila ang mga aklat sa paralan, maliban sa katisismo at nobena ni Padre Astite.
kaya pinabasa ko ang mga bata ng katang Tagalog ng aking sinipi. Kabaliwan daw ang ginawa kong ito, kaya ipinatawag ako ng kura at ipinaturo sa akin ang mga nauukol sa pananampalataya, tulad pagsasaulo ng misteryo, katisismo at doktrina Kristiyana. Hindi natutunan ng mga batang aking tinuturuan kung alin ang tanong at alin ang sagot, kaya habang mabilis umunlad ang Europa, tayong nandito ay nabubulok na mangmang. Huwag tayong mawawalan ng pag-asa. Inaanyayahan ako ng Teniente Mayor na dumalo ng pulong sa tribunal. Ang mga bagay na iyan ay mapag-uusapan.